Una po sa lahat, magandang hapon po, no? Tanong ko lamang sa inyo, ang buhay ba'y hindi patas sa tingin nyo? Sa tingin mo, ang buhay ba'y hindi patas? Opo. Patas o hindi? Patas. Patas, bakit kaya? Mahirap po kasi i-explain. May i-explain. Sige, ikaw naman. Sa tingin mo, patas ba ang buhay o hindi? Hindi po. Bakit? Ano po kasi, dami na kong nararanasan ngayon po sa dati po. Maraming nararanasan dati. Ikaw naman? Hindi po. Kasi po may mas nakakangat ngayon tapos may naghihirap. Okay, ganito. Bigyan ko lang kayo ng mabilis lamang o madaling halimbawa. Halimbawa, meron kayong nakilalang isang tao. Sabihin natin siya ay mabait na tao o mabuting tao siya. Mabait nga. As in, alam niya na ibig sabihin nun. Pero itong problema, lagi siyang iniwan sa ere, lagi siyang sinasaktan, lagi na lang siya yung binubuli. Versus yung mga tao na may pagka-bad boy o bad girl ang ugali, ang sama na nga ng ugali, bad influence na lang, pero dumadami ang kaibigan nila at lalo silang dumadami. Pero yung mga mababait na tao, lagi lang silang kawawa. Simple naman, tanong ko lamang, napapansin nyo ba yan sa totoong buhay? Opo. Ikaw, ikaw muna. Opo din. Opo. O ikaw. Opo. Okay, balik ka dun sa ano. Bakit kaya? Nararanasan ko din po to sa mga kaibigan ko. Ito pong nag-high school po ako. Dami ko na po naranasan ngayon ganang ano po. Lagi po akong May mga ganon. O ikaw naman, napapansin mo yan? Opo, nararanasan ko na din po yan itong grade 8 po. Transfer lang po kasi ako niyan. Kapag sobrang mabait ka po sa isang tao, pero wag niyo naman po ibuhos natin yung pagkakabait niyo kasi sa huli po kayo yung ma-abuse. Yun lang po. Ikaw? Naranasan ko din. Ngayong grade 8 din po. Bakit kaya? Masyado po mabait. Masyadong ganon. Ito, curious naman ako. Sabi ng marami, kailangan ba natin maging masamang tao para lang tayo ay maging hindi tayo tratuhin ng ganyan? Kailangan ba natin magbago ng ugali? Hindi po. Bakit kaya? Kasi po, kung gagayahin niyo rin po yung ugali nila, iisipin din po nila na lalo lang kung lalaki yung galit na magkakaaway po kayo, lalo ganun po. Ikaw, kailangan ba natin magbago ng ugali niyan para lang tayo pansinin ng mga tao? Sa akin po, oo. Kasi po, parang kapag di mo po binago yung ugali mo, kapag aabusuhin ka ng aabusuhin kapag ikay magiging mabait sa kanila. Ikaw? Hindi po. Kasi po, pag binago po yung ugali, mas lalo po nalang aabusuhin. Okay, sige, ganito. Para mas natin maintindihan, kayo ba may trust issue sa mga tao sa panahon ngayon? Meron po. Meron, ikaw? Meron po, marami. Meron din? Meron din po. Bakit kaya? Ba't kayo may mga trust issue? Kasi po sa mga nakikita pong mali nilang gawain sa amin, kahit di naman po totoo yun, ginagawan po nila ng mga kwento na para paniwalaan ng iba. Parang naiinggit po sila kapag anong meron sa inyo. Tapos kapag chinismis na po, tapos magugulat ka na lang po na biglang na may issue ka ng ganyan, ganito, na minsan may nakikipag ano ka sa mga lalaki kahit hindi naman. Tapos po ganun. Tapos ikaw pa yung magiging masama sa kanila. I see. Ikaw naman.
O, sige, ikaw, may trust issue ka ba? Meron po. Kasi Bakit? madami pong sinungaling ngayon. Sinungaling talaga, nako. Ikaw? Meron po. Kasi po, wala ko na, wait lang, naguguluhan ako. Or mahirap siyang ipaliwanag sa Mahirap karanasan po. mo? Mahirap talaga. Opo. O, naiintindihan ko. Okay, ganito lamang. Sa tingin niyo po ba, paano natin malalaman, kahit sino lang sumagot dito, paano mo malalaman kung isang tao ay mapagkakatiwalaan talaga? Kung talagang hindi ka magdadalawang isip na kung tiwala ka talaga sa tao na yun. Mahalata niyo po kasi kapag matagal na po kayo magsasama, tapos yung mga sekreto na ibinubunyag mo sa kanya at hindi niya po pinagsasabi sa iba. Kaya po, ayun po yung pinagkakatiwalaan. Ikaw? Ganun din po yung akin. Ganun din. Pag po hindi iniiwan sa ere. Ano yun? Pag po hindi iniiwan. Pag hindi Kahit may iniiwan. problema po. Oh, I see. Alright, sige, ganito. May iba mga kahito na tanong. Mas madali po ito, pero sunod po ito, no? Tanong ko lamang, kayo ba isang mabuting tao po? Depende po sa makakasalimuhang tao po. Sa mga makakasama niyo po. Pag po mabait sa akin, mabait din po ako. Pero pagka ang sama-sama nila po sa akin, hindi naman po sa sobrang sasama din po ako sa kanila. Pero parang gagawin ko rin po sa kanilang ginagawa nila po sa akin. Para makakatakot ata. Pero ikaw naman. Ganun din po ako. Kapag minsan po, kapag may kaibigan din po kasi ako sa school, ganun. Ano po, kapag mabait po yung isang tao sa akin, mabait din po ako. Pero kapag masama yung ugali mo sa akin, babawian din ka, magiging masama din ugali ko sa'yo. Parang plastikan lang din po. Chicken din. Ikaw? Ganun din po. Pag mabait din po ako. Okay, pero ganito. Kung hunari lagi natin sarili natin from 1 to 10 sa pagiging mabuti daw tao. 1 daw, masama daw kayong tao, or 10, sorbo daw kayong mabuti. Saan niyo po ilalagay sarili niyo from 1 to 10 kung ay isang mabuting tao? 5 po. 5. Ikaw? 7 po. 7. 5, 7. 8 po. 5, 7, 8. Okay, para sa inyo, ano ba yung sabihin ng mabuti? Pag narinig nyo, ano ba yung sabihin ng mabuti? Mabait na tao po. Tapos yung parang pagkakatiwalaan mo sa lahat ng problema mo. Tapos yung parang siya lang po yung nakikiramay sa'yo kapag ikay may mga problema, mga ganyan po. Yung mabuti po, yung lagi po siyang tao po siyang mapagbigay, mapagpatawad, tsaka po yung meron po siyang awa, ganyan po. Ang sa akin po, yung mabait po ay pag tinutulungan ka sa lahat ng bagay. Alright, pero to, kayo ba yung mahilig magbasa ng dictionary? Pag nagustuhan lang po. Pag nagustuhan, ikaw? Opo. Oo, okay, ikaw? Hindi po. Hindi. Pero pag search kay Google, pag di nyo alam isang salita, nagagawa nyo lagi yan? Pag di nyo alam yung isang meaning, tapan nyo na lang kay Google, nagagawa nyo lagi? Opo. Ikaw? Ganun din. Ganun din, ikaw? Opo. Okay, ganito. Bigyan ko kayo ng mabilis lamang na konting trivia, no? Sabi sa dictionary, para daw masabi na good o mabuti, ito po daw ay may kinalaman daw sa ugali. Dapat daw walang ginagawang masama, wala ka daw ginagawang krimen, at wala ka daw siyasaktan na tao kahit sanggol. Eh ngayon, tingatin daw itong mabilis sa tanong kung tama ang sinasabi ng dictionary. Kagaya nito, kayo po ba ay nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? Maraming beses na po. Maraming beses, ikaw? Madalas lang. Madalas na. Minsan lang po. Minsan, madalas marami. Pero ang problema, lahat po tayo guilty kasi yan po matututo na isang bata ang magsinungaling. Doon pa lamang, lahat po tayo dito ay guilty. Pero ito po, kayo ba'y nakapagnakaw ng kahit anong gamit sa tanan ng buhay niyo po? Mapalapis, ballpen, barya, may na po sa kalsada, hindi nilang binalik, or gawin din natin daw mas malala, nangopya ka o nagpakopya ka sa exam or quiz. Kayo ba'y nakapagnakaw sa tanan ng buhay niyo po? Kung saan ang inyong witness ay Panginoon. Kopya lang po. Kopya. Ikaw? Ganun lang din po, magkaklase lang po. Okay, gano'n. Ikaw? Ganun lang din po. Nangangapya lang po. Kopya. Sa totoong buhay, nandiyan na yung police station. Sa totoo, ubus po tayong lahat. Sa totoong buhay. Doon pa lamang, nagnanakaw na tayo ng mga ganung bagay. Ibig sabihin pa lamang, may trust issue naman tao sa atin. Kasi yun yung dahilan nga kung bakit. Okay, ulitin ko lang mo, no? So, kung titingnan po natin, doon pa lamang may trust issue na mga tao sa atin sa paligid.
Kasi maliit na bagay lamang ay hindi tayo mapagkakatiwalaan. Paano kaya ako sa malaking halaga? Kagaya ni Puto, hindi ko na maisisingit yung eleksyon. Kaya marami sigurong tao nagiging kurap, doon pa lamang ata, pangungopia pa lamang, natututo na. Ano pa kaya ako sa malaking halaga pa lamang? Kaya nga may kasabihan nga, na para matuto dapat, sana tamang sistema sa loob ng eskwelahan. Pero pag hindi nangyayari, lahat taga tayo dito ay guilty talaga. Sa totoong buhay lang. Pero ito po, kayo ba yung nakaranas na magalit sa isang tao? Opo, medyo marami. Oo, ikaw? Ganun din po. Ganun din, ikaw? Opo. Nawawala ba yung stress pag kayo nagagalit o lalong tumitindi po? Hindi po. Hindi naman, ikaw? Lalo pong Lalong tumitindi? Lalo din po tumitin. Siyempre, imagine nyo, kunwari, sinasaktan kayo ng isang tao. Siyempre, kalokohan naman sinasabing hindi ka nasasaktan, pero deep inside, parang gusto mo nang sampalin yung tao, pero sa isip lamang, hindi po literal. Dito po, di man tayo nakapatay ng tao, pero nakapatay naman tayo sa puso lang. Kaya nga kunwari may isang sitwasyon, sasabihin, hindi ako nasasaktan, pero sa ng puso mo, galit na galit ka na, gusto mo nang bugbugin na yung tao. Yun nga lang, di man tayo kriminal na pumapatay lagi ng tao, pero nakapatay na tayo sa salita lamang. Oo, hindi ka mahuli ng pulis, hindi ka makukulong dyan, pero wala na tayong pinagkaiba sa mga kriminal. Doon pa lamang, lahat talaga tayo dito ay guilty. Pero ito po, nagagamit nyo ba minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan? Minsan naglalakad kayo, bigla kayong nadulas, na alam nyo na po yun. Hindi po. Hindi. Pero familiar ka doon. Opo. Ikaw? Hindi din. Never pa. Hindi din po. Well, mabuti po kung gano'n, di kayo pagdududahan. Pero huwag nyo sana mabanggit yun, ha? Kasi yan yung makukulit ng mga dila ng mga tao. Wala namang kinalaman ng Panginoon, dinadamay na. Ang tawag kasi doon ay blasphemy o pambabastos. And unfortunately, maraming tao na po ang nadulas na ang ganyang dila na yan. Kasi, ang ganda-ganda ng lugar na to, pero bigyan na natin mumurahin ng Panginoon sa walang kabuluhan. Lilinawin ko po, hindi ko yung husgahan, hindi ko yung sinisiraan, kasi yung mga tanong na yan ay tanong po ng bawat isa sa atin. Sa tingin nyo kaya, kung tayo po mamamatay, hindi po ito pananakot, at harap po tayo sa tinatawag na judgment day sa Panginoon, sa tingin nyo kaya, kayo ba'y guilty o innocent po kayong tao? Guilty po. Guilty, ikaw? Guilty din. Guilty? Guilty din po. Saan kaya kayo sakali pupunta pag kayo namatay? Sa langit ba kayo pupunta o sa impyerno? Tanong lamang po. Depende po sa mga nagawa mo sa simula bata po hanggang sa paglaki po. Depende. Ikaw? Depende din po kasi kung ano po yung ginagawa mong tama or mali. Okay, ikaw? Hindi ko pa po alam. Hindi mo alam. Naintindihan ko, pero bigyan ko yung mabilis na senaryo. Kunwari sabihin natin yung isang tao, gawin nating medyo mababaw, no? Nagnakaw siya, hindi ng pera sa bangko, pero nagnakaw lang siya ng toyo at suka sa tindahan. Kunwari lang ha, alit-lit ng halaga. Pero siya ay hinuli ng pulis at dinala pa rin siya sa korte. Kunwari lang naman. Siyempre, sasabihin ng judge, sasabihin ng suspect, Judge, opo, guilty ako. Pero judge, mukhang depende naman ata. Toyo suka lang naman ang inakaw ko para lang sa adobo. Baka naman hindi naman siguro sa kulungan. Pero sasabihin ng judge, kalokohan yan. Kahit ba sabihin mong, yan ay toyo at suka lang yan at kaya mong bayaran yan, doon pa lamang, paano pa kung malaking halaga yan? So, kailangan niyang pagbayaran, kailan talaga siyang itapon sa kulungan? Tama po ba? Tama po. Kasi po kahit po anong bagay, kahit po toyo lang yan, suka, masama pa rin po ang pagnanakaw po. Tama po nan? Tama? Tama din po kasi hindi po siya nagpapaalam or magnanakaw siya. Dapat sasabihin niya po na pwede naman pong bumili or Oo. Tama po. Para mas matutunan, para mas malaman niya. Yung parang leksyon, yung mga ganun, no? Yung lesson o aral. Pero kasi ito po yun. Yung sinabi ko po, parang ganyan kasi ang sinasabi ng Bible. Sabi sa Biblia, ang mga tao nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, at iba po mga nagawang kasalanan, magaan o mabigat, ay walang makarating sa langit. Hindi makikita ang karenan ng Diyos kung hindi itatapon po sa nagabagang apoy o impyerno. Simple naman tanong ko lamang sa inyo,
kayo ba'y nag-alala na maaaring kayo pong tatlo ay sa impyerno mapupunta, hindi lang kayong tatlo, lahat po tayo, kasi may nagawa po tayong kasalanan sa harap ng Panginoon. Kayo ba'y nag-alala po ba dito sa sinasabi ng Bible? Opo. Opo, mag-aalala. Opo din. Ano man po mangyari, dapat talaga tayo mag-alala kasi po buhay ang pinag-usapan natin. O maaaring nanahimik lang kayo at kayo nag-exercise dito kanina. Tapos bigyan na lang nagkaroon ng interview. Pero wala naman sigurong masama kung magbigay po mabuting intensyon. Dahil para sa inyo naman po yan. E tanong ko lamang, kayo ba ay natatakot sa kamatayan po? Opo. Ikaw? Hindi po. Hindi. Sige, balikan kita mamaya. Opo. Okay, bakit hindi ka natatakot sa kamatayan? Parang sa feel ko po kasi parang kapag madami ka po kasing problema, parang na-stress ka po, parang nadadown ka. Parang gusto mo lang din pong mamatay, kahit papaano. So parang hindi ka natatakot talaga. O ito, bago ilipat sa ibang yung microphone, ikaw ba'y handa kunwari na bigla ka na lang anytime may biglang mamatay? Kunwari lang, handa ka ba? Seryoso ka? Tayo dyan. Pero kayo talaga natatakot talaga kayo. Minsan po natatakot, minsan hindi po. Kasi po kapag hindi po ako natatakot, marami po akong problemang dinadala. Ganun po. Dami-dami ko pong iniisip. Halos wala na pong pumasok sa isip ko, kundi mamatay na lang po. Ganun. Oo, mga ganyan kayo. Ikaw, natatakot ka talaga doon? Natatakot po. Ganito na lang. Kung kayo po ay mabibigyan ng pagkakataong mabuhay ng napakahabang panahon, ilan kayang taon gusto niyo magtagal dito? Kahit anong numero. Wala namang mali dito eh. Siguro po 100. 100. Ikaw? Mga 68. 68. O sige, ikaw? Mga 100 plus din. 100 plus. Iiwanan mo na lang silang tong dalawa na ito. Ayaw mo ng 100 din. Ayaw mo ng 100? Po, nakakapagod na din. Pagod daw. Bakit kayo iwanan yan? Joke, binihili ko lang kayo. Hindi, kanya-kanya naman yan. Hindi naman natin sila masisisi, no? Pero tanong ko lamang, alam niyo ba hanggang kailan kayo magtatagal dito sa mundo na to? Hindi po. Hindi. Hindi rin, no? Hindi din. Hindi rin. Hindi din po. Yun nga po, hindi ko kayo tinatakot, di po manguhula, no? Pero wag naman sana, bigyan sa gitna ng interview, baka tayo bagsakan dito tong poste ng ilaw na to, o ng puno na ito, o wag naman sana, bigyan na lang magkakuryente na lang dito, ay kuryentehin dito. Hindi ko kayo tinatakot, pero wag naman sana may mangyari sa ating masama. Kasi sabi sa Bible, pag po tayo namatay, lahat po tayo husgahan ng Panginoon, hindi lang sa mabuti, pati sa mga sasamang ginagawa. Yun nga lang, ang masakit po dito, lahat ng kasalanan natin ay automatic, guilty po talaga tayo at sa hell talaga tayo itatapon. Yan kasi ang hustisya ng Panginoon sa ating lahat at nakapag-alala talaga. Pero bagamat nakapag-alala, pwede po magbago kung narinig natin salita na to. Narinig mo salitang mercy, M-E-R-C-Y? Mercy? Opo. Ano sa Tagalog nun? Awa po. Awa. Kayo ba yung lagi nahingi ng awa sa araw-araw? Opo. Ikaw? Opo. Ikaw? Opo. Alam niyo po ba kasi, when you say po mercy or awa, yan po'y inaamin natin na tayo po'y makasalanan. Inamin natin tayo po'y makasalanan at tayo po ay nagpapakumbaba sa harap ng Panginoon. Ibig sabihin, pag po tayo may nagawang kasalanan, instead na sabihin natin, hindi ko po ito parang nagmamahang-mahangan, inaamin na natin. Kasi alam natin, kita ng Panginoon yung ating mga ginagawa. Kasi ang mercy, yan po ay kalintulad din ng pagpapakumbaba or humbleness. Inaamin natin tayo po'y mahina, inaamin natin tayo po'y makasalanan, at tayo po'y humingi ng tulong sa Kanya. Halimbawa, yung mga sinabi nyo kanina mga sagot, may mga ganito pala kayong tinatrato kayo ng ganitong tao. Ang hirap po talaga pag may mga ganyan yan. So, pwede tayong humingi ng awa sa Panginoon. Kasi alam ng Diyos, kailangan natin siya sa ating buhay para hindi tayo mapahamak. So, pag nangyari yun, ito na po yung magiging tanong. Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat? Upang hindi tayo itapon sa impyerno at tayo pa'y makalis po sa Judgment Day. Ano ba ang ginawa ng Panginoon para hindi tayo mapahamak? Any idea? Wala po. Wala. Ikaw, any idea? Wala din. Wala din. Ikaw?
Nagsakripisyo po siya. O, yun. Kayo ba niniwala doon? Opo. Ikaw naniniwala ka doon? Opo. So, yun nga. Tayo po lahat ay makasalanan, di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Tama po. Tama, no? Pero yun nga, ang ginawa po ng Panginoon Kristo, binuwisi po yung kanyang buhay, hindi lang po sa inyo, sa ating lahat-lahat. Wala siyang ginagawang masama. Gusto lang niyang tumulong. Pero, parang yung kanina sinabi ko, halimbawa, yung mabuting tao, mabuti na nga, mabait na nga siya, lagi na lang siya sinasaktan, lagi na siyang kinakaawa. Ganyan din po nangyari kay Jesus. Gusto lang niya magbahagi ng katotohanan dahil sa kanyang pagmamalasakit, pero nang ginawa sa kanya, pinahirapan, tinorture at pinatay dahil lang sa pagbabahagi ng katotohanan. Unfortunately, si Jesus hindi lang siya tao, siya rin na Diyos. Alam niya kasi na ang pagbabahagi ng katotohanan kapalit kanyang buhay. Kaya yung mga mababait na tao, dapat hindi kailangan mag-iba ugali nila. Kasi ibig sabihin namang sumusuko na lang sa lahat ng bagay para lang ikaw ay umayon lamang sa kung ano nangyayari sa paligid. Ibig sabihin lamang, yung ginawa ni Jesus ay sinakripisyo niya ang kanyang buhay. Yan yung dahilan kung ba't siya ay tinorture, kinatay, at ipinako sa krus ng Kalbaryo. Bagamat siya ay namatay doon, siya naman ay nabuhay sa pangatlong araw bilang hudyat na matagal nang natalong kasalanan, matagal nang natalong ang kasamaan, at meron na pong buhay na walang hanggan. Sa madaling salita po, ang kaligtasan po ay sa biyaya o regalo lamang ng Diyos at wala sa ating mabuting gawa. At may dalawang bagay po para makamit yan. Una, narinig salitang repentance? Hindi po. Hindi pa? Ikaw? Hindi pa? Hindi pa din po. First time? Opo. Nakikinig ba kayo sa school? Minsan po. Kung minsan, tinanong ko lang, biro lamang yun, talaga. Baka hindi nyo pa naririnig yan. When you say repentance, ay pagsisisi sa kasalanan. Okay? Kaya ito lamang yan. Pag kayo nagkasakit, gusto nyo laging gumaling? Opo. 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 Siyempre, kapag kayo hindi gumaling, hindi nyo ma-enjoy ang napakagandang simoy ng panahon, di ba? So, pag po tayo nagkasakit, gusto din laging gumaling. Pag po tayo may nagawang kasalanan, pagsisihan, talikuran, at babaguhin ating kaisipan. At ang pangalawa po ay ang faith or pananampalataya kay Jesus Christ as Lord and Savior. Pag nagawa ating dalawang bagay na yon, yun yung repentance and faith, sila'y maliligtas dahil yon sa biyaya ng Panginoon at hindi dahil sa pagiging mabuting tao. Ibig sabihin, pinatawad yung tao na yon, binigyan siya ng bagong puso at isipan, at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pinagdaan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa kanya lamang. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So, bago po umalis, meron na ako mag-isa tanong lamang. So, tingin nyo kaya, nagsasabi kaya ako ng totoo sa ating napag-usapan po? Opo. 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 Pag-iisipan niyo po ba ang ating napag-usapan po? Opo. Opo. Meron ba yung Bible sa inyong mga bahay? Meron po. Meron po. Meron din. Nababasa niyo ba lagi araw-araw? Ako po kapag gabi, kapag wala pong magagawa. Okay. Minsan lang po. Minsan. Minsan lang din po. Kaya ito lamang yan. Pag kayo nagugutom, anong gagawin niyo? Kakain po. Kakain din po. Ikaw? Kain din po. Diba? Araw-araw yan. Kasi kung hindi, magkakasakit talaga tayo. So sana ganyan din po sa Bible. Sana mabasa natin ang kanyang salita araw-araw kasi parang yan yung love letter ng Panginoon mula sa atin. Kaya pag tayo gutom, kakain tayo. Pag kailangan natin ng gabay, sana araw-arawin natin ang paghingi ng tulong sa Panginoon at pagbasa ng kanyang salita. Kasi kaya po tayo dito sa mundo na to ay para makilala natin Panginoon at siyang malugod natin habang buhay. Kasi ang bad news po, lahat po tayo guilty, lahat po tayo makasalanan, lahat po taga tayo ay sa hell mapupunta. Yan kasi ang hustisya ng Panginoon sa ating lahat. Pero ang mabuting balita, maraming maliligtas. Hindi nga na po lahat. Sila'y maliligtas kung sila ay nagsisi sa kasalanan at nanampalataya sa Panginoong Hesus lamang. At pag nangyari yon, ay tsak, maliligtas yung tao dahil yon sa biyaya ng Panginoon. At dahil doon, sa pamagitan lamang ng repentance at faith, sila'y maliligtas dahil yon sa biyaya ng Panginoon. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. Maraming salamat po. Meron ba yung katanungan po? Wala naman. Wala na? So wala nang katanungan po. Ako po ay nagpapasalamat po sa inyo. Mag-ingat po kayo. God bless po. And stay rehydrated po kasi summer na po nga. Actually, summer na nga po talaga.
And yun nga, mag-ingat po kayo. Thank you po. Thank you.